Hindi sumipot si Transportation Undersecretary Ricky Alfonso sa LTO matapos ipatawag dahil sa away kalsadang kinasangkutan ng kanyang driver. Gusto ring alamin ng LTO kung bakit may blinker ang sasakyang ginamit at plakang para sa isang hukom ng Court of Appeals at Solgen. Nakatutok si Oscar Oida. Ang insidenteng ito na kinasangkutan ng driver at ng sinasakyang SUV ni DOTR Undersecretary Ricky Alfonso ang mitya ng pagpapatawag sa kanya ng Land Transportation Office o LTO. Pero no-show sa LTO si Alfonso. Ang tanging nakarating ay ang mismong driver ng Undersecretary na umuni nanakit sa nakalitang driver. Ngayon, BIP mo, ang recommendation ko, i-revoke na itong lisensya niya at i-impound itong Lexus. Para magkaalaman, para malaman natin kung ano ang totoo. Hindi tayo nakikipagbiruan. Pero nang isuko sa LTO ang SUV, wala na ang plakang number 10 na nooy nakakabit pa sa nasabing SUV nang mangyari ang insidente. Nakabaklas na rin ang mga ikinabit na blinker dito. Ako dismayado ako kasi maliwanag yung tanong naman natin, napakasimple lang naman eh. In-expect ko na sinurrender to kasama yung plaka. Kasi kung legitimate o anuman ang kailangan sinurrender lahat, hindi yung isosurrender nila yung sasakyan, blinker nakatanggal. Kaya parang may lokohan eh. Meron silang blinker considering na private company. Hindi naman to basta nilagay. Talagang sadyang nilagay ito. Kita naman natin sa video hanggang doon sa likod meron. Nais pa naman alamin ng LTO kung bakit may number 10 na plaka ang sasakyan na base sa guidelines ng LTO ay protocol plate para lamang sa mga hukom ng Court of Appeals at Solicitor General. Lumalabas din na hindi si Alfonso ang may-ari ng SUV. Dahil siya yung may dala ng sasakyan, pero siyempre sa level ng aming power, yung sasakyan at driver lang kasi yun lang naman ang ng LTO. Pero syempre kailangan din magpaliwanag sa amin kasi nakakonect lahat eh. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Alfonso. Ayon naman kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, nag-file na ng indefinite leave of absence si Alfonso. Yusek Alfonso nag-file po ng leave of absence dahil while pending itong investigation po. I may suggest kay Yusek Alfonso might as well indefinite until pending yung investigation. Ganun naman po talaga ang proseso. Ang pinakalayunin at purpose naman po niyan ay yung respondent will not exert influence sa pag-iimbestiga. Inaasahan na rin umano ng kalihim ang paliwanag ni Alfonso anumang sandali matapos siya mag-issue ng notice to explain laban dito. Sa DOTR naman po gumugulong na po yung administrative case ni Yusek Alfonso. Mula din sa araw na ito ay pinagbabawal na sa kahit na sinong opisyal at empleyado ng DOTR at attached agencies nito na gumamit ng protocol license plates at wangwang. Ayon sa kalihim, wala raw VIP sa kanilang departamento. Alam naman po natin na yung paggamit ng protocol plates, wangwang o blinkers, naaabuso. Abuso sa mga kapangyarihan, yung ibang nasa gobyerno. At gusto lang po namin iparating that under my watch po, ang DOTR family kasama ang attached agencies, sectoral offices, wala pong VIP sa amin. At hindi po kami papayag na may abusado na VIP ang turing sa isang taong gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.